Ito mga ka-works, may papakita ko sa inyo. So, nalinis naman nila yung throttle body. Tapos, double check ko rin. Hindi naman siya tukod din sa air screw. So, ito yung inikot-ikot to ng mekaniko. Ito, kanyang ISC. So, may kinukuha rin siyang standard. Sa totoo lang mga ka-works, wala talaga siyang bilang. Yung 1, 2, 3, 4, 5 na ganyan. Wala talaga. Kahit ilagay natin halimbawa. Akong bibilang 1, 2, 3, and so on and so forth. O halimbawa, ilagay ko dyan. Kahit ilagay ko dyan sa position na yan, once na inon ko yung susi, yan o, pakita ko natin. Iikot pa rin siya. Magbabago pa rin yan. Tapos pag pinatay natin ang susi, iikot na naman siya. O, diba? Kahit ilagay natin sa dulo, ilagay ko ulit sa dulo Yan. Palakayin natin yung gap. On ko yung susi. O, yan. Umiikot. Bumababa pa rin. O, bumabalik pa rin doon sa pinakababa. O, yan. O, diba? Nandun na naman. Kahit anong ikot na ilagay mo dyan mga ka-works, babalik at babalik siya sa dati niyang position. Kasi ito, automatic talaga to. Once na nakasalpak na sa throttle body at pinandar mo na ang makina, mag-automatic siya para ilagay sa tamang setting yung calibration ng kanyang ISC o yung timpla ng hangin at para may bato doon sa ECU. So kahit anong gawin mga works, yung bilang-bilang wala talaga doon. Pero syempre, sasabihin ko dito ang standard gap ng ISC calibration upang maiwasan nyo ng error 37. So ang standard ng gap clearance ng ISC, pasensya na mga ka-works, ito yung throttle body. Yan, ito. Wala akong maipakita ngayong ISC kasi wala akong dalang sample. So, ang ipapakita ko lang, drawing muna tayo. Madali na maintindihan to kahit drawing lang o picture. So, ito yung ISC na inilalagay sa throttle body. Ito yun mga ka-works. Dito yung nilalagay. So, meron tayo dito by the book. Ang nasasabi, sinasad sa kanyang sulat, adjust the ISC in the plunger to the specific distance A from the motor assembly. Ito po yon, distance 3.0 mm. Ibig sabihin, kung mayroon tayong panukat 3 mm. So may panukat ako rito mga ka-works. Pakita ko. Ito. So, kung 3, ito, isiset na natin sa 3. 1, 2, 3. Ito. Yan. So, dito na lang pala para hindi magulo. Itong dulo. Yan. Okay na ba? O yan, 3. Mula dito, ito hanggang dito. Siyempre, sasabihin nyo, paano yun mga ka-works? Eh, wala naman akong panukat na tulad ng sayo. So, siguro naman mayroon kayong coins. Coins na lang. Sinukat ko na rin to sa coins eh. Ayan ang palatandaan. Kung meron kayong coins na 20 pesos, ito. 20 pesos. Siya yung sukatin nyo ng gap clearance yan, 3 point na mm na yan, yung coins na 20 pesos. So, yun ang gagawin yung gap clearance ng ISC. Yan. Once na nasukat nyo, yan po ang standard ng calibration. So, after nyo makuha, saka nyo po isalpak sa kanyang throttle body. Ito yun. Ito yung mga ka-works sa throttle body. Ayan. Ilalagay nyo na rito, may port siya. Tapos huwag nyo kalimutan yung o-ring. Pasensya na, wala tayong ISC na sample. Pero very common naman sa mga gustong mag-DIY dyan eh. Yan. Kita naman sa picture. Yan po yung ginagawa ko na standard ng clearance ng ISC mga ka-works. So, sa mga nag-error 37, yan po nagiging problema. Pag nawala sa standard calibration, at gusto nyo ibalik sa standard na calibration, yun lang po ang kanyang distance, hindi na yung ikot-ikot. Kuha lang kayo ng barya, 20 pesos. Sukat nyo po doon sa kanyang gap clearance
okay na po yun. So ito mga ka-work, salamat po muli.